boy. Wow, ano nakita ng gano'n ah. Kung makita natin, first na ba tayo magagamit to? So makita mo, ano siya oh, TFT display na. Sabi ni Richard magaan daw yung bike. So tingnan natin. Pero na-amaze ako sa power nito oh. May sipat oh. Palahin mo na sa billboard tayo oh. Sarap sa feeling. Mukhang malaki yata pinapagawa dyan sir ah. O diba? Hi guys! So for today's video, pupunta lang tayo ng Clark. Merong community ride ang Ducati Philippines. Naimbitahan lang tayo ulit ni Bro Manager Richard Cruz. Ang mga kasama natin ata ngayon sila TJ, sila Renzo, and of course community ng Ducati, mga Ducati owners. Mga kasama pala natin ngayon si Rider Rookie. Dahil kung kayo ay nakafollow sa kanya, meron na siyang Ducati Street Fighter V4S. Dati ang motor noon Z400 yun, tapos nag-XSR 900, nag-MTU7 pa pala yun, tapos nag-XSR 900, tapos nag-Trident 660, nag-ZX10R, sorry. Dami dumaan kasi bike sa kanya, kaya hindi ka na alam kung mga naging bike niya. Nahanap ko na lang din noon na sasama ko si Rider Rookie para maka-experience naman siya ng ride, kasi first time niya makakasama sa Ducati ride. I'm not sure kung this is a official ride, pero may listahan kasi. So dito tayo dumaan sa C5 extension, gawa ng mag-EDSA rin naman lang tayo. Time check guys is 5:51. Sama namin ni Rookie sa McDo Eaton, 6 o'clock. Late na naman tayo, pero okay lang naman kasi today naman ay Saturday pala. For sure wala naman traffic sa EDSA. Di na ako sanay bumiyahe ng ganitong kaaga. Simula kasi guys nung nag-scooter tayo, iba na yung nagiging riding riding habit natin. Hindi na tayo masyadong makakagising ng maaga. Although pagka may ride tayo ng malayuan, maaga talaga tayo naalis kahit naka-scooter, no? Pero sobrang bira kasi namin mag long ride. Eh di ba pagka may mga ride na ganito, medyo excited ka kinagabihan. Hindi ka ngayon makatulog kasi winaworry mo kung magigising ka o hindi. Yan ang oras na ako nakatulog kanina, para alas 2 na ata. Buti gumana ang aking alarm clock. Suabe pa rin, talagang manakbo itong hyper natin, ano? Kaya gusto ko rin siya i-ride ngayon guys, kasi matagal natin siya hindi na expressway. Ang last na expressway nito yung ano, diba, yung kasama natin si Harvey. Eh ngayon diba bagong change oil to. Update pala dito sa hyper natin guys, nagpa-change oil tayo dito. Yung langis care of JE-Tech to. Ang ginabit na langis natin dito guys is 15W50 na Liquimoly. Ang oil filter natin ay from Ducati. Ano mo napansin ko sa mga pag kinakabitan or nilalagyan ko to ng mga European brand na langis, such as Motul, Sensa, Liquimoly. Sobrang ang solid ng performance, ang sobrang smooth. Hindi ko siya pwedeng i-compare sa ibang ginagamit ko na langis kasi malayo. Pag mga ganitong tunnel, tapos ganito ang motor mo L-Twin B4, medyo iba ang tunog na tunnel yo. No? Parang ano siya bulahaw na di mo maintindihan. Pero para sa akin maganda yan. So right now tinatakbo ng motor natin 28,000. So far so good. Wala naman tayong masyadong issue ngayon. Ang nagiging problema lang niya ngayon ay since di natin siya nagagamit masyado, at minsan yun ang nagiging cause ng mga problema sa bike, diba? Lalo sa European brand, is yung aking rear suspension medyo naglalangis, medyo may tagas. Eh naghahanap ako ng pwedeng ipalit sa marketplace or sa eBay or sa ibang bansa. Parang aabot ata ako ng 25,000. Ngayon tinitignan natin kung kaya natin siya iparipak sa EV tuning, since nakita ko sila na talagang magaling sila sa pagdating sa suspension. 40
40? Tayo pa nauna, taga QC lang si Rookie, pero tayo pa nauna, taga Las Piñas. Kaya ngayon ako, dumi ka pa lang. Nagarating ko lang. So ang meet up natin ngayon guys is Shell Balagtas as usual. Ang meet up ng mga Ducati pagpupunta ng Norte. Marami nalilito dito. Pwede kang bumaba dito pag pupunta kang NLEX. Pwede rin naman dito sa taas. Yun nga lang dito, medyo papasok pa ng konting ano dyan service road. Pagbaba mo dito, NLEX na. Ayan na, NLEX na. Sa hawla gusto ko marinig yung tunog ng Street Fighter pagka naka-zard pagka pumaybay. Ito yung isa sa mga dahilan ba't hindi ako masyado nagno-norte dahil napakalaki na ang ginagastos pagka nagno-norte tayo. Coming from rider na galing sa south guys. Hindi biro ang mag-ride ng north mapakotse o motor. Lang naman ng rate to sa kotse, diba? So medyo masakit ang biyahe pagka norte talaga. Ang budget natin guys pagka tayo ay nag-ride ng norte, sabi natin Clark lang, balikan, gumagastos tayo ng 2,500. Kasya na yun, gasolina na yun, balikan, tapos toll gate, tapos ang pagkain mo nun dapat limited lang sa 500. Goods na yun. At dahil holiday, expect na natin napakadaming kotse sa expressway. Technically kasi long weekend, yung iba nilib na yung Monday, kaya holiday. SB650 guys, mga nakasabay din tayo habang nag-ride ngayon. Eh yung tunog ng Zard guys, ito mga chill riders. Ganyan daw dapat, chill ride lang. Chill ride lang naman kami ni Ruby. Napakalinis. Ganda. Maganda talaga ang Street Fighter pag tulad yan, mag-ride kayo ng weekends. Maganda rin naman siya pumasok, pero pangyabang-yabang lang. Pero kung daily bike tapos susubudo ka at hyper modern talaga para sa akin. Ultimate street bike. Pero mas pogi ang Street Fighter na, undeniably speaking. Matambay ka ganyan. Yan talaga para sa akin. Baka kasama ng R8. Mas boys. Bro, manager Maria. Pagas lang ako. Boss 95, 500. So dito tayo ngayon sa Shell Balagtas and ito yung mga motor natin. Iba-iba. Monster, Hypers, Multistrada, RVE, Monsters. May mga scramblers doon. Madami. Marami tayong ibang grupo na kasama. May nakita tayong mga Ducati. Pero ang pinaka-highlight natin ngayon guys is si Rookie. First time kasi niya mag Ducati ride. Although it's not official bro pero it's a community ride. So hope you enjoy bro. So far Street Fighter, kamusta? Ilang 2 weeks no of ownership? 3. Okay naman siya. Enjoy naman. Anong purpose mo ba siya magagamit? Daily bike, weekend bike, tambay bike? Pero ginagamit mo siya almost daily na. Siguro gusto ko kasi usually mga long rides na hindi ako naka-adventure bike. I think this is an overpowered is actually subtle pa yun na description ng bike na to. Parang overpowered for a naked bike. So ito guys, nag-start na tayo. Briefing lang. Usual na ginagawa yan pagka may ride tayo. So nagsasalita guys si Renzo yan, si marketing manager ng Ducati Philippines. Start lang natin guys yung B4S ni Rookie. 2,800 pa lang tinakbo guys. Oh, sarap oh. So ito ang tunog ng B4S sa Zard. May ano ba to? May silencer, ganon? Ha? Meron pa? Bomba natin konti. Maganda na din. Pagka nawala pa yung bubbles, okay pa yan.
Pag ganito ang makikita mo sa loob ng gasolinahan guys, ibig sabihin merong holiday or merong long weekend or holiday or weekend, dahil for sure ito mga to magbabakasyon. Pero let's just enjoy this community ride. Big shout out Ducati Philippines. Sana kayanin ang ating battery dahil medyo may problema tayo sa battery. Bibili pa tayo ng maraming battery para sa endurance din natin. Lalayan lang natin si Rookie. Pero dapat mauna siya para nakita natin siya Banat! Pagka tumatakbo ng high review Street Fighter niya guys, hindi masyado rinig. Pero pagka binabong mo ng pitik-pitik, malakas. Sabi naman niya okay na siya sa ganyan tunog. Wala na siyang planong ipalakasin pa dahil trip niya yun. Rider's preference. Gamit ni Bro Manager ang icon block ng Scrambler. At ang gamit ang kanyang may bahay. Wow, may bahay na si Maraya. Ang napakagandang Monster 937 Plus. Napakalupit na rider yan si Maraya. Tsaka ni Richard, pagka maralaki gamay na yan. O diba? Richard ginagawang multistrada yung Scrambler ang botek. Sunod na sila. Ay, ang galing ng kanyang hypermotard guys. Mayroong panniers. Pag susundan mo sila talaga, maubusan ka ng gasolina. Alam niyo ba guys, pag kami nag-take off sa may Shell Balagtas at ang papuntahan lang namin ay Clark, medyo kinukuha lang natin siya ng 50 minutes. Takbo na 100 lang. Kaya na parang mag-green. Hypermotard sa harapan natin. Pero ganyan talaga ang height yan, kasi baka magtaka kayo bakit mababa tignan. Ganyan talaga ang Hypermotard 939 at saka Hyperstrada. Makipacing lang tayo sa kanila. Sunod sa pacing lang. Icon! Pasok! Talaga yung binibigay na adrenaline na big bike guys, lalo na sa Ducati. Iba yung galaw natin sa scooter, iba yung galaw natin pagka naka big bike. Ito yung isa sa mga gusto mo medyo may trail naman yung ride mo, big bike ka. Pero pagka gusto mo talagang chill lang, relax, doon tayo mag-i-scooter. Nakikita nyo yung stance ni Rookie, upright siya, diba? Pero yung likod niya medyo aggressive pa din. Ganyan ang Street Fighter guys. Alam mo, parang naka sports bike, parang nakapaligala pero naked. Ang higip! Ay! Uy, ulit ako. Pagka-usapang gasolina guys, dito naman sa Ducati, hindi naman natin to, may kalakasan siya pero ano mo yun, hindi na natin siya iniinda guys. Kasi the fact na nag-Ducati ka, kailangan mo nang tanggapin na malakas talaga siya konsumo, pero hindi ka naman niya papaya sa performance. Yun naman ang ibabato nyo, o yun naman ang ibabalik ni Ducati sa'yo. Hindi naman siguro ito ang choice mo kung matipid na motor ang hanap mo sa mga ride, di ba?
dahil medyo may kalakasan at may kamahalan ang maintenance ng mga Ducati. Accept the fact, yun ang kailangan natin tanggapin doon. Every time na mag-ride ka, talagang gagastos ka. Tulad dito, nag-ride tayo ng Clark, masos tayo ng medyo malaki, pero masasabi natin sulit yung ride kasi number 1, kasi na-enjoy natin yung power ng Ducati, nakasama natin ang community ng Ducati. At the same time, nakapag-ride tayo. For sure, a lot of us, ito lang escape natin sa mga stress natin sa buhay, di ba? Hey boy! Walang nakakita to ah. Ang galing guys oh, pinag-connecta na yung bridge. Ano kaya daan to? Wow, ngayon ako nakakita ng gano'n ah. Mangmang. Dito na tayo, fresh to arrive. Fresh to arrive bro. In-expect ko na yung ganong pace eh. Grabe. Baka tayo tuloy ako. Asa kaya sila? Ikasunod lang natin sila. Alright guys, tapos na tayo mag-breakfast. Big shoutout. Thank you kay bro manager Richard. Talagang binendigan yung pagiging manager niya eh. Of course, maraming salamat sa Ducati community para sa ride na ito. As usual, sobrang solid ng ride namin, di ba? Nakita nyo naman. Hindi pa to official ride guys ha. Ang official ride kasi ng Ducati guys is technically, ano yan, announced sa Ducati pages, sa Instagram, Facebook. Kung Ducati owner ka, nagtatanong ko paano sumali, sumama, abangan nyo lang yung mga postings ng ganun. Ito kasi by invite to. So tayo na-invitahan lang tayo ni bro manager Richard na gagamitin niya yung motor natin. Taas, abangan nyo lang yung mga official ride na postings. Tapos punta lang kayo sa naka-designate na meetup place, then yung time, and yun na. O yun, ganda ng panel nito. So right now guys, pinapatry sa atin itong Ducati Scrambler Icon. So makita natin, first na natin magagamit to. So makita mo, ano siya oh, TFT display na. Sabi ni Richard magaan daw yung bike. So tingnan natin. Punta na tayo ng Ducati Clark. May papaayos din sa bike ni Rookie kasi to na nag-wiggle, kulang ng tornilyo. Uy, sobrang relax naman ng ano na to. Sobrang relax naman ng bike na to. Ang galing oh, parang ka nagbabisikleta. Napakagaan. Uy, may sipa rin ang 803 ah. So this bike guys is a 803cc ng Scrambler. Ito yung isa sa mga bagong nilabas na Scrambler ng Ducati. And yung ano, ang tawag dito, Nalimutan ko yung tawag doon sa Scrambler na yun. Pero yun yung magkakabatch, itong Icon, tapos yun. Ang alam ko ng quick shifter is yun eh, yung 62 na yun. Nalimutan ko yung tawag, putik. Ay, hindi pa siya quick shifter. Pero may sipat to ha. Grabe. Malakas din yung ano, 803. Tapos yung downshift niya sobrang smooth. Wala yung vibration ng high RPM pagka nagda-downshift. For sure ito ay sleeper clutch. Pero na-amaze ako sa power nito, oh. May sipat oh. Oh. Grabe. Iba yung power talaga ng Ducati. Every gear merong sibat, merong torque. Yan yung nasasaga sa mga iconic ang Ducati when it comes to performance. Ito yung pinakamababang sisi nila, if I'm not mistaken, 803. Dahil sa torque niya, di ka na magsisisi. Sarap. But if you guys are into street riding din, feel ko perfect na perfect din tong ano, Icon. Kahit maikli lang natin siya na-ride, na-enjoy natin siya. Grabe, solid. So tambay muna daw tayo guys dito sa Ducati Clark. So, napaka-nimble niya guys oh. Sarap laruin oh. Kung mayari punta-punta ka na no, pang office mo, tapos gusto mo pogi ka, ito gamitin mo oh. May 3 variants ng ano to eh. Solid no? Ganda? Sarap no? Oo, sarap. Ganda ng handling no?
Si Paolo nga, gusto na benta yung Vespa, ganito pang everyday. Di ba pang everyday? So meron tatlong variants to. Sabi ko nga, alam ko na feature ko na rin sa vlog yun eh. So ang variants ito guys are yung full throttle, ito yung top end, yung pinakita ko sa inyo kanina, may color red na may 62 sa panel. Tapos itong icon, and meron pang night shift. Ito ata pinaka mura na bike. Hydraulic clutch na rin siya guys, ride by wire na din. Hindi pa nga lang siya quick shifter, pero TFT display na. Solid. Harley Davidson, oh. Ang lapad nito guys, oh. Parang jet ski na, oh. Pasok tayo sa Ducati Clark. Ay, bibili si Rookie. Feel ko bumili si Rookie dito. Rookie, bili ka na. Suotin mo. Doble? Yeah. Nabudol si Rookie dito ng Ducati bag. Next time daw itong jacket na. Pero ito, nabudol natin siya sa Ducati bag. Pero maganda yung Ducati bag, ha. Magkano to? 4.9 daw, may side pocket dito. Madam, thank you po. Visit kayo dito guys sa Ducati Clark. Ayun na, meron tayong sticker dyan. Kasama natin si Idol Reed. Mang init. Ang ganda ng 1100 ni Renzo guys, so. Alright guys, pauwi na kami. Yarn. Alam mo guys, isa sa mga natutuwa pa rin ako. Kahit medyo naglilo tayo sa big bike sa Ducati, eh meron pa rin tayong mga supporters from Ducati. Natutuwa ako pag nare-recognize pa rin pag kunyari pag na may Ducati ride tapos may tinatawag ako. Natutuwa ako pag ganun. Alam mo yun? Kumbaga may mga nakakilala na sa atin dito guys eh. Shoutout kay Pat. Kanina habang papunta kami ng meeting place, may nakakita akong pamilyar na mukha na nasa billboard. Okay, titigilan natin. O-confirm lang natin kung sino yun. Kasi parang pamilyar talaga siya eh. Nasa billboard ng ano yun eh, ng Toyota. May signage ng Marilauto eh. Tingnan natin kung siya to. Ay, parang pamilyar nga yun oh. Pre, parang pamilyar yun. Sino yun? Yun yung naka-panel van, yung may H2 Go. Ewan mo, nakikita nyo ah. I-zoom natin. Yan oh. Oh, saan ka dyan? Sino yun? Parang pamilyar. Oh, pamilyar yun. panis. Palahin mo na sa billboard tayo. Sarap sa feeling. Ito yung kuya ni Tagulo, D-Max. Tapos yun yung kuya naman ni Soiti ng ADB natin, XADB 750. Ayun o, pogi rin yun o. Guys, so dito kami ni Rookie sa 5th Avenue, Caloocan, para bisitahin yung nag-aalaga talaga ng Ducati natin. Ever since nakuha natin yung bike, kasi may pina-check talaga ako dito. Ayun o, naglalangis yung rear suspension. So ito yung shop niya guys, dito sa 5th Ave. Tour ko kayo dito sa shop niya guys. Ito pala, pakilala natin si Miss Keith. Hanapin nyo lang siya dito. Bukod kay Emong siya, hanapin nyo pag magpapagawa kayo dito. May page pala to. May page lalabas. Yan, lagay natin yung page dyan. Tapos dito guys, ganda ng garage nila. Sa mga mekaniko nila. Yan. Tapos itong ginagamit na lang is guys, 15W50 na liquid moly. Ganda ng quality nito. Ibang iba dun sa mga nakakabitan natin before. So mostly ginagawa dito guys is Ducati. So tulad ito, may Panigale. Ayun, big shoutout kay sir oh. Ginagawang Panigale, may Hyper. So, mukhang malaki yata pinapagawa dyan sir ah. 500,000 ba yan sir? 500 Option nyo pa rin pumunta sa Casa. Pwede rin naman din dito. Kumbaga meron kayong option na Casa, meron option kayo na parang third party. Eh since expert yung mga mekaniko dito sa Ducati, pwede nyo puntahan. Ano mga services offered nyo madam from PMS? Diba? Basic change oil. Major na service is Desmo. Ayun, may mga Desmo rin pala sila. Meron silang equipment dito guys. So message lang sila sa, kasi by appointment as much as possible. Alright guys, dito na end yung video natin. Napakainit. Lagi kayong iinom ng tubig pagka mag-ride guys. Inibigyan ko kayo ng magandang outro. Paalam na guys, and I'll see you in our next vlog. Peace out and babush.